Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Buhay Trabahador at shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa oras na ito, ipinagmamalaki at nanunuya si Fangkon. Siya ay may mataas at mataimtim na tingin. Ang sinabi niya ay totoo at hindi maaaring tanungin ng sinuman. May sasabihin ka ba? Ngumiti si Fangkon. Mukhang humihingi ito ng Aaron. Kung tutusin, mas provocation lang. Wala akong masabi. Ngumiti si Aaron. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, isang grupo ng mga tao ang natigilan at sunod-sunod na bamulong, na mahirap paniwalaan ng ilang sandali. Hindi siya kamukha ng lalaking ito. Kung titignan sa itsura niya, siguradong gwapo siyang lalaki. Huwag mong sabihin na ang pangit na matandang babae, kahit ang mga bata at magagandang babae, ay nagwagayway lang ng kamay. Oo, bagamat ang 8 panig ng mundo ay gumagalang sa lakas, ang lahat ay hindi ganap na ganap. Dahil lamang sa hitsura ng lalaki, ang pagiging isang maliit na maputing mukha ay maaari ring magkaroon ng problema. Paano mo ibababa ang iyong halaga at sasamantalahin ang babaeng ito? Pagharap sa pampublikong debate, ang 8 babaeng nakahawak sa hita ni Fangkon ay huminto, itinuro ang gang at sumigaw ng mabangis, ano ang pinagsasabi mo? Isang grupo ng mga tao ang agad na nagnanais ng kanyang kapangyarihan at piniling tumahimik. Ngumisi ang babae at may gustong sabihin. Sa oras na ito, tumayo si Fangkon, kayong mga lalaki, kapag ang mga bagay ay mabuti o masama, ito ay nakasalalay sa iyong hitsura lamang. Kadalasan dahil mayroon kang mga nakapirming paralitikong pag-iisip na ito ay mas madali para sa ilang mga tao na mukhang maliwanag sa ibabaw na maging pabaya. Ang tinatawag na polite scum ay lahat ng ganito, tama ba ako? Tumingin si Fangkon kay Aaron ng mapanukso. Tahimik pa rin ngumiti si Aaron. Nag-aalala ito na ang panggalan sa gilid ay nabasag at nagmamadaling itinulak ang Aaron. Kuya, ano ang tinatawanan mo? Kailangan mong pabulaanan ito ng mabilis. You obviously don't, why bother to add guilt? Mahinahong sabi ni Han Sanchen. Huwag kalimutan na ito ang teritoryo ng pamilya Fang at ang disyerto na lungsod. Kahit na ito ay makatwiran, malinaw ba ito? Malinaw, naiintindihan din ni Fangkon ang katotohanan ito, kaya wala siyang takot at patuloy na pag-uudyok kay Han Sanchen, mukhang makatwiran ang mga salita ni Young Master Fang, sa ilalim ng Fangkon's Lake. Mabilis na nabaligtad ang damdamin ng kanilang Young Master magtiwala sa isang tagalabas tulad ng Aaron. Ang panliligaw ng lola niya sa mga ganyang babae ay parang nawawala sa mukha naming mga lalaki, tama na. Sa tingin ko, dapat tayong dumiretso sa pagbitay sa palasyo. Sumasang-ayon ako. Ang opinyon ng publiko ay palaging ang pinakamahusay na pagpatay na kutsilyo, ngunit napakadaling baguhin, kaya madalas itong ginagawa ng mga taong may ritmo. Kapag ang lahat ay tumuturo sa Aaron na may lahat ng uri ng mga salita, papatayin ng anti-Buddha si Aaron on the spot, malamig na ngumiti si Fangkon, pagkatapos ay malumanay na naglakad patungo sa Aaron sa kanyang harapan, pagkatapos ay idinikit ito sa kanyang tainga at malamig na sinabi, Han, kung gaano mo ako nasaran ng loob noong nasa Central Plains ako. Ngayon, dobleng bawiin ito ni Fangkon sa iyo, may mga tao, hindi mo kayang bayaran, naiintindihan. Pagkatapos noon, tumalikod si Fangkon at tumingin kay Aaron na nakangiti. Si Aaron ay ngumiti ng mahina at hinamak sa kanyang mga mata, talaga. Ang masamang ngiti ni Fangkon at ang kanyang mga mata ay malamig. Sa disyerto na lungsod, siya ang may huling say sa kanyang kamatayan. Mas madaling pumatay ng Koryanong 3,000 kaysa pumatay ng langgam. Mali, dapat, kagat lang ng langgam. At saka, ang pinakamahalagang bagay ay maaari siyang magkaroon ng isang trump card sa kanyang kamay. Mas lalo siyang natawa nang maalala iyon.
3,000, medyo kalmado, at umaasa. Hawak, si Fang Kun, sinabi niya sa mahinang boses, ibibigay ko rin sa iyo. Nang marinig ang sagot ni Aaron, hindi natuwa si Fang Kun, ngunit hindi siya umatake, dahil may nang molestiya sa isang mabuting pampamilyang babae sa sikat ng araw. Bilang anak ng pinuno ng lungsod, natural na may gustong asikasuhin ang bagay na ito. Halika na, dito, ibaba mo itong dalawang lalaki. Oo, sa sandaling bumagsak ang mga salita, ilang lalaking gwardya ang malapit nang magsimula sa lugar, ngunit biglang ibinuka ni Fang Kun ang kanyang bibig. Sandali, ilang lalaking gwardya ang lumingon sa likod, ngunit ang mukha ni Fang Kun ay may ilang tusong ngiti. Kung may mga rebelde, patayin sila. Gayon din, dalhin mo sila sa bilangguan. Nang marinig ang mga salita ni Fang Kun, ilang lalaking gwardya ang hindi napigil ang sumimangot. Diyos, bilangguan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang kulungan ni Fang ay sinasabing isang kulungan, ngunit kung tutuusin, ito ay hindi isang tinatawag na bilangguan. Sa madaling salita, ang bilangguan ni Fang ay parang isang lugar ng purgatorio. Mayroong hindi nakasulat na tuntunin at katotohanan sa pamilya Fang, iyon ay bilangguan ng pamilya Fang. Laging walang pasukan, walang labasan, kamatayan at walang buhay. Sa makatuwid, dahil sa bilangguan ng pamilya Fang, ang mga maaaring makapasok dito ay ang mga lihim na kriminal ng pamilya Fang, na maaaring pinaghihinalaan ng mga pangunahing lihim o may kinalaman sa isang malaking felony. Sa madaling salita, sa loob ng libu-libong taon, isang tao lang ang nakakulong. Sinasabi ng alamat na ang mamamatay tao ng disyerto. Ang unang makinang pamatay na minsan ay gustong isama ang apat na pamilya, talunin ang Diyos ng yelo at muling pagsamahin ang disyerto. Ang mga kamay ay nahawahan ng libu-libong mga inosenteng buhay sa mundo ng disyerto, at may higit pang pagsasabuatan sa kanyang isipan. Sa makatuwid, ang gayong hindi mapapatawad na tao ay pinindot sa bilangguan. Walang ibang tao. Ngayon, sisirain ni Fang Kun ang Aaron sa bilangguan, na talagang ikinagulat ng ilang lalaking gwardya sa oras na ito. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay, Young Master, walang sino man ang maaaring magdala ng mga tao sa kulungan nang walang pahintulot ng may-ari. Kung alam ito ng may-ari, natatakot ako, mabilis na paalala ng isang lalaking gwardya kay Fang Kun. Natatakot ako ano? Tatay ko yan. Malamig na sigaw ni Fang Kun. Bagamat talagang labag ito sa mga alituntunin, si Fang Biao ang kanyang ama pagkatapos ng lahat. Dapat ay nakilala niya ito. Ngayon, perpektong kumilos siya sa harap ng lahat ng mga bisita. Huli na para makontento ang kanyang ama sa kanyang sarili, at sisihin pa ang kanyang sarili. Tsaka isa lang itong hamak na basura. Sinong pakialam? Nang marinig ang mga salita ni Fang Kun, tumanggo ang lalaking gwardya. Dahil iginiit ng Young Master, magagawa lang nila ang mga bagay ayon sa itinuro. Nagkatinginan ang ilang tao at dirdiretsong naglakad patungo sa Aaron. Nang makitang mali ang sitwasyon, biglang hinarangan ng panggalan ang katawan ni Aaron at galit na sumigaw, binabalaan kita na huwag manggulo, alam mo ba kung sino siya? Hanggang ngayon, nakakagalaw lang ang panggalan sa posisyon ng Ice God para takutin ang buong audience. Bagamat hindi niya alam kung kamusta ang bilangguan, maaari niyang husgahan mula sa panunuyan ni Fang Kun at sa mga ekspresyon ng ilang lalaking gwardya. Ang lugar na iyon ay hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong tao. Sino siya? Pagkarinig nito, ngumuso lang si Fang Kun at malamig na ngumiti. Dahil alam mo kung sino siya, naglakas loob ka bang manggulo? Galit na sigaw ng panggalan. Kahit na siya ay anak ng langit, ito ay parehong kasalanan ng mga karaniwang tao. Hinamak si Fang Kun. Malinaw, ang ibig sabihin ni Fang Kun ay alam niya na ang Aaron ay Aaron, habang ang panggalan ay tumutukoy sa pagkakakilanlan ng Aaron na Diyos ng Yelo. Ang mga salita sa pagitan ng dalawa ay napaka-perpektong pasuray-suray. Okay, tinapik ni Aaron ang panggalan sa balikat, ngumiti at sinabing, ito ang kulungan. Go, baliw ka ba? Inilagay ka nila sa kulungan, halatang gusto lang, maya-maya ay ayaw nang magsalita ng panggalan. Dahil halatang halata na kapag nakapasok na sila sa kulungan, susubukang pahirapan ng mga taong ito ang mga tao. It's okay. Ngumiti si Aaron, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata at tumingin kay Fang Kun, ikaw at ako, ngunit personal na sama ng loob. Inosente ang kaibigan ko,
At kasama kita sa kulungan. Sabi mo inosente ang inosente. Kumunat ang noo ni Fang Kun. Hindi nagsalita si Aaron, pero masyado nang nagpaliwanag ang nakakuyom niyang kamao. Well, kahit ngayon lang nalaman. Bagamat kasuklam-suklam ang ugali ng batang ito, inutusan mo siyang magkasala, ngunit hindi siya makukulong sa kulungan. Makapasok siya sa ordinaryong selda, pagkababa ng boses, nahuli ng ilang lalaking gwardya ang Aaron at panggalan sa lugar. Ako na mismo ang pupunta, bahagyang gumalaw si Aaron, ng mga oras na iyon, ang mga lalaking gwardya na humawak sa kanya, naramdaman lamang ang pamamanhid sa kanilang mga kamay, ngunit hindi natural na lumuwag ang ilang mga gwardya na tumingin kay Aaron at hindi na nagsalita pagkatapos, dinala nila si Aaron patungo sa kulungan pagkaraan lang ng 2 hakbang, biglang huminto si Aaron pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at tumingin kay Fang Kun, madaling magpadala sa iyo ng isang salita, ngunit mahirap magpadala sa Diyos, huwag kang kalokohan, ibaba mo ito. Walang pakialam si Fang Kun nang uminom siya ng pag-alit matagal na panahon, hindi niya alam kung swerte ba ang kanyang ipinagmamalaki na anak na nakahanap ng Ice God Storytelling channel sa YouTube. Nang makita niya ang dami ng tao sa paligid niya, napangiti siya kaagad. Sa oras ng kapistahan ay maraming tao ang nagtipon doon, na tila napakasigla. Malinaw, ang kanyang matalinong anak ay tiyak na natagpuan ang Diyos ng Yelo. Sa oras na ito, tiyak na hinihila niya ang gawain ng pamilya kasama ang Diyos ng Yelo, na pumukaw sa inggit ng iba. Ang iyong anak ay may kamukha. Lahat sila ay nagsasabi na ang ama ng tigre ay walang anak na aso. Ito ay hindi masama, iniisip pa lang, may mabait na boses na nagmula sa likuran. Sa pagbabalik tanaw, dahan-daang lumabas ang matandang Chai. Mr. Chai, bakit ka lumabas? Tanong ni Fang Biao. Sanay na ako sa mga idle clouds at wild crane. Saan ko kayang panindigan ang ganyang buhay na eksena? I'd better take a breath. By the way, look at the future master of the desert world and find the ice god, ngumiti ang matandang Chai. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Fang Biao na maging masaya. Si Chai ay palaging isang iginagalang na matanda sa mundo ng disyerto. Hindi ba't mga walang ginagawa ang makakakuha ng kanyang tango? Lalo na itong lalaking ito na sarili pa niyang anak. Pero batang aso, matandang Chai, mahal mo talaga ako. Nagpanggap si Fang Biao na mahinhin at sinabi. Malumanay na ngumiti ang matandang Chai, umiling, bahagyang inilagay ang malaking kamay sa balikat ni Fang Biao, bumantong hininga at sinabing, maraming taon na akong nagtatago sa Jiangho at hindi ako nagtatanong tungkol sa mga pangyayari sa mundo, na dapat ay malinaw kay Fang, Master, sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit ako personal na nagpakita sa mundo ng disyerto, bukod pa sa pagbebenta ng mukha ng Panginoon mo, ang pinakamahalaga ay ang pag-aalaga ko ng mabuti sa iyong mabuting anak. Sa kanyang talento, siya ay magiging isang mahusay na bagay sa hinaharap. At ang iyong pamilya Fang ay may isang santo. Kung mayroon kang isang anak na lalaki sa hinaharap, ito ay malamang na linangin ang isang tunay na Diyos. Huwag mong sabihing nangingibabaw ang mundo ng disyerto, sa oras na iyon, kahit na ihatid mo kami pabalik sa Central Plains. Tulad ng kasabihan, hindi ka makakapunta sa Three Treasures Hall nang walang ginagawa. Pupunta ako para dumalo sa kasal ni Cooner. Sa totoo lang, gusto kong kunin si Fang Kun bilang aking alagad. Gustong kunin ng matandang Mr. Chai si Cooner bilang kanyang alagad. Nagulat si Fang Biao. Si Elder Chai ay nasa disyerto at may pambihirang likas na lakas. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao na may matayog na mithiin ang gustong sumama sa kanya, ngunit si Mr. Chai ay palaging nag-iisa at hindi kailanman tumatanggap ng apprentice. Ngayon, si Mr. Chai ay hindi lamang tumanggap ng isang apprentice, ngunit pinalaki rin ang inisyatiba upang banggitin ito. Paanong si Fang Biao ay hindi mabigla sa langit at ng tao, ngunit labis ding nambobola. Mr. Chai will never make a false statement. Masayang tumango si Chai Rong. Sa pagtingin kay Fang Kun, hindi lamang niya pinahahalagahan ang background ng anak na ito, kundi pati na rin ang pangkalahatang potensyal ng pamilya Fang. Kung matutupad ng kanyang alagad ang matagal nang itinatangi na hiling ng lahat sa mundo ng disyerto at umalis mula sa mapahamak na tigang na lugar dito sa hinaharap, bilang isang sikat na hostel sa mundo ng disyerto, naibigay niya ang isa sa kanyang pinakamalaking lakas sa mundo ng disyerto, si Mr. Sa hitsura ni Chai, ang puso ni Fang Biao ay lumundag sa tuwa.
Sinabi nilang lahat na gusto niyang maging dragon ang kanyang anak. Paanong si Fang Biao, bilang isang ama, ay walang ganoong mga inaasahan. Bagamat may mga ambisyon siya, kung nagsimula pa lang ang takbo ng pamilya Fang ngayong taon, malamang na mamatay muna siya sa hinaharap. Kung matutulungan siya ng kanyang anak na matupad ang ganoong hiling, maaari pa siyang mamatay. Wake up, may pumalit sa aso sa gilid na iyon at nagpasalamat kay Mr. Chai. Pagkatapos noon, si Fang Biao mismo ay yumuko at sumaludo sa tuwa. Saint, Ice God, kahit na ang nakatatandang Mr. Chai ay dumating para tumulong ngayon, halatang halata na ang kanyang Fang family ay umabot na sa rurok ng totoong buhay. Ito ay malapit ng kumita ng kayamanan. Sasabihin ni Fang sa anak niya ang tungkol dito. Kung alam niya na si Mr. Chai tinanggap mo siya bilang apprentice, dapat masaya siya at hindi niya mapigilan ang sarili niya. Ngumiti si Fang Biao. Sasamahan kita. Ngumiti si Mr. Chai. Matapos tumanggo si Fang Biao at yumuko at gumawa ng kilos ng paanyaya, dahan-dahan niyang dinala si Mr. Chai mula sa pangunahing bulwagan hanggang sa lugar kung saan nagtitipon ang mga tao sa palaruan. Sa karamihan ng tao, si Fang Kun ay tumingin sa likuran ng Aaron na umalis, at hindi napigil ang umungol ng malamig. Kapag pumasok ka sa bilangguan, gusto kong makipag-away ka sa akin. Cooner, tignan mo, sinong darating? Halos sa sandaling ito, isang malakas na ingay ang nagmula sa likuran. Lumingon si Fang Kun at nakita ang kanyang ama na si Fang Biao na dahan-daang dumarating sa likod ng mga tao, kasunod ang isang nakangiting matandang si Mr. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!